Lift up the trumpets and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Welcome back again to the fourth episode of the International Missionary Society of the Seventh Adventist Reform Movement, Misconceptions Answered. Ang programa na ito ay magbigay sa atin ng clarification. Bakit po nagkahiwalay itong dalawang grupo, IMS Islam at saka Islam? Bago po tayo magsisimula, let us invite the presence of the Lord with a special prayer. Let us ask Brother Solomon Tumagi to lead us in prayer. Mahabaging Diyos, Ama namin na nasa katasan sa mga langit, sa oras na ito po kami ay lumalapit sa inyong banal na presensya. Taos-pusong nagpapasalamat sa mahalagang layunin na aming gagawin ngayon upang talakayin ang kasaysayan ng inyong iglesia. Panginoon, gabayan niyo po kami at giyahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang aming may sagawa ito na naaayon sa inyong banal na kalooban at ang katotohanan na nais naming ipaabot sa maraming mga tao ay aming maisagawa na malinaw at maunawaan ng mga kapatid at mga kaibigan na manood at makinig nito. Patawad po ang aming mga kasalanan, tanggapin nawa ang aming mga kahilingan, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ngayon, pupunta na tayo sa misconception number 16. Okay. Ang number 16, sabi ko dito, matapos ang 3 oras sa kanilang paglabas ng meeting hall, ang 11 ay nag-organize at gumawa ng bagong movement. Ano po kaya ang kanilang mga prueba nito? Ayon sa kanilang mga PowerPoint presentation ng mga kapatid na IMS, itong makikita natin. Sabi, in the afternoon of May 20, the 11 rebels immediately have their session while the 14 lawful delegates were still waiting for their return. They organized themselves hastily on the very day they left in protest. Brother Nicolisi and Brother Laverick pay no longer the money to the treasurer as what they had declared on May 14, that they will give the money to the treasurer, Brother Cosin. Ang tanong dito po, Brother Solomon, bakit hindi nagbayad si Brother Nicolisi at saka si Brother Laverick sa pera galing sa Jar Conference papunta po sa personal account ni Brother Cosin? Kindly explain to me about this money transaction. Ano bang ibig sabihin ni Brother Cosin nito? Kasi ganito yan, noong session sa before May 20, mayroong discussion about the money which was deposited in the Bank of America. Ito yung 3,500 na gusto talaga ni Kusil sa kanilang side. Tayo na, Brother Solomon. Yung pera na yan na deposito, kang sino na pangalan? It was deposited in the account of the General Conference, hindi sa kanyang personal account ni Nicolisi. So gusto ni Brother Cosil na i-transfer? Transfer sa kanyang personal account. Wow! Oh, yun nga ang ano. Ngayon, dahil sa pressure ng majority of the delegation na kailangan sila si Nicolisi at saka sila Beck mag-sign ng certification na i-transfer talaga yung pera. So, napilitan sila si Nicolisi na mag-sign, but with the premise na Kusil, after transfer yung money, he is going to transfer it to the newly elected treasurer.
Kaya pumayag sila si Nicolesi na, okay, we will sign that certification provided na si Kusil i-turn over niya ang lahat ng mga church money na nasa kanyang kamay to the newly elected treasurer. So, ang tanong ko dito, is it really proper na ang pera na na-deposit sa bank account ng General Conference ng ating iglesia i-transfer sa personal account ng isang tao? Hindi talaga proper yan. Hindi tama, no? That is improper. Kung ating tingnan ang tamang pamaraan, church money should be deposited in the name of the church, hindi sa individual. Kasi pag na-apostatize yung individual, what will happen to the church money? So, ang tanong dito, bakit po nag-alinlangan si Brother Nicolesi at si Brother Labrick na i-turn over yung pera galing sa General Conference account to the personal account of Brother Kusil? Oo. Meron kaya mga motibo bakit hindi nila na-transfer? Mayroon. Kasi during sa meeting, when after na si Nicolesi at saka si Labrick nag-sign, Kusil nag-message to the certain sister na immediately i-transfer yung amount of that money to his personal account, and then he said sa baba siya, don't tell anybody about this. Oh, something fishy. Oh. So, meron bang history na may problema talaga si Brother Kusil sa money matters? Meron, no? Ayon dito sa May 11 pa lang, no? Nung si Kusil po ay discuss yung kanyang report, no, as a treasurer. Then Brother Kusil, he said, no, when he was questioned, Brother Kusil said he believed it was all right for his brother-in-law, a non-believer, to have the General Conference funds in his name. Yun ang gi-justify ni Kusil yan na pwede okay lang na yung church money i-deposit doon sa iyang brother-in-law na si Adolf Heber na hindi membro ng church. No? Tapos, furthermore, he said 14,936 had been received from Argentina, that the union were up to date with their remittance, and that nothing had come from Brazil in 1949. Ngayon, Brother Labrick reacted. He showed that he had sent to Brother Kusil $12,935 in 1948 and $6,000 in 1949. But Kusil did not acknowledge that. So, Brother Labrick said that he wanted a committee, a special committee, to examine and decide this question. Brother Kusil refused to bring this matter before the committee. Then, Brother Korpman, who was a non-voting delegate, said that it was wrong for Brother Labrick to send GC funds, the 3,500, to Brother Nicolesi to be deposited in the GC account in Sacramento, California. Brother Nicolesi said, this question, whether Brother Kusil is permitted to keep GC funds in his personal bank accounts, should be submitted to a selected committee for investigation. The whole matter must be investigated. So, ito pong nangyari doon sa panahon ng session about money, nakapagbigay ng question talaga sa isipan sa sari ng 11. Kaya after na sila nag-separate, binawi na, ayaw na nila na ipatuloy yung decision nila ni Labrick at sa Nicolesi na ipa-withdraw yung pera. Gibinawi nila yun na they should not pay any amount to Kusil anymore. So, gusto ko lang malinawan. Ang pera na ito na ayaw i-surrender ni Brother Nicolesi, personal money ni Brother Kusil o church money? Church money. Saan yung nakadeposit, Brother Solomon? Nasa Bank of America in the name of the General Conference account. Wow! So, ibig sabihin, ang ginawa pala ni Brother Nicolesi at Brother Labrick is to protect Sakti. the finances of the church. It's not a personal business. Hindi para sa kanyang personal, kung hindi to protect the church fund. Okay, another allegation ng mga IMS tungkol po sa registration of a new movement. Ayon po daw sa May 22, during that session, sabi nila, another evidence which proved that they are a new movement in their minutes on the 22nd day of May, that says,
the registration of the movement was discussed and accepted. And after that, they prepare a bulletin number 1. It is on the 22nd day of May 1951 the rebellious movement discuss and accept the registration of their movement. Another positive proof that they are not the original reform movement because the original had been registered since 1928 as General Conference. Kaya gusto ko malinawan dito, kung totoo ba na yung 11 nung lumabas na sila after 2 days, nag-approve sila to register a new movement. That is another misconception. No, kasi yung word doon na di-discuss about the registration of the movement, hindi ibig sabihin na magrehistro ng new movement. They were discussing about the registration of the movement which was registered in 1949. Kasi they have to register new board of directors, hindi mag-register ng new movement eh. Kasi nakarehistro na in 1949. Kagaya lang din sa side ng 14 na they also request the office to register. Oh, katulad nitong sulat nila sa May 23. Pakibasa daw. Yung side ni Kusil, mayroon din silang sulat. Sabi dito, we the undersigned delegates of the General Conference of the Seventh-day Adventist Reform Movement, having her seat at Sacramento 18, California, USA, 3031 Franklin Boulevard, the same address, the same name, General Conference of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Sino po yun sila? Sino po yun? Ito yung na-register sa 1949. Pero sinong grupo yan? Grupo ng 14. 14. Ibig sabihin, dala pa rin nila. Dala nila yung pangalan. Yung pangalan na Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. So gusto ko lang malinawan dito, Brother Solomon. Yung 11, anong pangalan nila? Pareho, Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference, Sacramento, California, USA, 3031 Franklin Boulevard. What about ang 14? Anong pangalan nila? Mao pa rin, no? General Conference of the Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference having her seat at Sacramento, California, USA, 3031 Franklin Boulevard. The same. So ngayon, yung 11, sabi dito, they were discussing about the registration. Same General Conference, Ang 11 is done pa rin, ang 14 is done pa rin. Tanong dito, ano ba ang iparegister dito? Okay, ito na ngayon. Noong ang 14, nag-select ng mga officers, new board of directors, ito na ngayon ang request nila. Sabi nila, we request to register the above mentioned officers. Mga officers pala itong point dito. Sino yung mga new officers? Carlos Cosel, President, Secretary Ringelberg, Treasurer Rosa Cosel, tapos Stark, and then Albert Mueller, Angel Crabuto. Ito po yung gusto nilang i-register as new set of officers. Yung May 22 sa side naman ng 11, hindi registration for a new movement, kung hindi, new set of directors. Pero kasi sabi dito, they hastily went out to organize themselves and to elect officers. Ano ba ang na-elect doon na officers sa May 20 pa? 2:30 p.m. We opened the meeting with a prayer. The committee of 7 was selected. Ayan. And this committee to have a work of nominating the officers that the whole of the delegation to enter into the plan for the future of the work, and following are the names of the committee. Ayan ang kanilang misconception pa rin. Okay, paki-explican niya. Ano ba yung committee na na-elect diyan? Sa May 20, nag-form sila ng committee to take charge kasi dalawang grupo na nag-session. May session sa 14, may session din sa 11. Now, nag-elect sila ng committee to nominate names who will represent, itong sabi dito ulitin ko magbasa, that the whole delegation to enter into the plan for the future of the work, the following names, Committee Hartman, Nicolesi, Semira Labrick, Stewart, Igarter, were selected to represent the committee in the meeting of the other delegates. So, ang purpose itong gipili nilang committee is to appoint, to select persons that will represent to the other
Group. That is the other Ibig sabihin dito, para maintindihan ng lahat. Itong committee ni ito will select special persons to deal with the 14 delegates. Okay, that is the So, purpose. ibig sabihin, yun ang ibig sabihin na mayroon silang Di-organize. eleksyon. Oo. Mayroon silang organization. Pero hindi yan new set of officers. Hindi pa eh. Wala pa sila. Sa May 22, dito nag-ano sila ng chairman sa board. So, mali yung kuhan So, sabi ibig nila. sabihin, meron dalawang occasion yan. Nung lumabas sila, nag-elect sila ng committee to elect somebody to represent their group, 11 delegates, to face the 14 delegates. Correct. Right? Tapos, meron din silang ginawa na nag-elect din ng mga tao to become the board of directors. That is May 22 na. Okay, sa May 22. Hindi. So, karo, ibig sabihin ngayon, walang bagong set of officers yet. Wala. So, Only committee to face the 14 delegates. Tapos, board directors Correct. na mag-asikaso sa movement. movement. In May 22. Klaro na yan. Oh. So, ngayon, balikan natin dito. The registration of the movement was discussed and accepted. Paki-explain ulit para malaman ng lahat. Ano ba itong registration of the movement? Okay. Yung registration of the movement, yung registration sa 1949. Yun ang kanilang gidiscuss kasi siyempre nagkahiwalay na eh. Ano ngayon gagawin natin na yung board of directors doon, yung pang dati. Asaka. So they need to discuss. Gidiscuss nila yung registration na anong gawin natin ngayon sa registration, naka-register doon. Itong pangalan ko nandoon pa. Yung mga Wasi Miller ay ngayon kailangan mag-submit tayo ng bago kasi that is the order. Pag ang isang religious corporation magdating na sa kanilang session, they have to submit new seats of officer. Okay. Oo. So, ibig sabihin, di-discuss paano mag-change ng board of directors. Hindi, nag-discuss to register. Mali yung kanilang pag-unlawed. Very clear, no? Kasi kung, Brother Rolly, kung nag-register sila ng panibago, nasaan ngayon yung bagong registration? Ibig sabihin, nag-register sila ng registration 1952. Saan yung certification na di-register in 1952? Kung mayroon, saan ang address? Saan ang office? Kasi yung 1949 registration, nanatili na yun ang registration eh. Ngayon po, isang dokumento rin galing sa mga kapatid natin mga IMS. Sabi dito, they admit that the rejection of their declaration was the reason why they don't want to return to the meeting. On the 22nd day of 1951, they declared that they, in the beginning of the new beginning in the Reform movement. This letter was signed by them on 22nd day of May 1951. Sa letter na ito, Brother Solomon, nagsabi ang 11 that they are in the beginning of the new beginning of the Reform movement. Yung sulat na ipinadala ng 11 delegates to the group of Kusil in May 22, na misunderstood na naman ito sa ating mga kaibigan IMS. Hindi nagsabi dito na we are at a beginning of a new reform movement. Ang sinabi dito, we fully believe that we stand for the right and are at beginning of a new beginning in the reform movement. Ano ang ibig sabihin, beginning in the new reform movement? Beginning of a new beginning in the reform movement. Ibig sabihin, every time na mag-session, pagkatapos ng session, that is a new beginning Wow. of the movement. Ano ibig sabihin, kada session, New beginning. pakirepeat ulit ha, kada session, Kada session, at the end of the session, the movement will have a new beginning. So, after the session, another beginning. So, pero that is a new meron beginning. bang deeper meaning in that aspect Okay. of that word? A new beginning of the reform movement. Oo. Ang ating naunuan dito sa side ng 11, because of the past anomalies no, sa administration ni Kusil. Imagine yung mismanagement of funds, church money, and then yung pagsuportar sa mga those who are in open sin, and then yung anomalies selection of delegates. So lahat yan ay gusto nitong grupo ni Brother Nicolesi, yung 11 delegates na babaguhin. Yun ay matapos Matapos na.
iwanan na yun. So, they have in mind to have a new beginning in the Reform movement. So yung salitang in the Reform movement, within the Reform movement. Within, hindi another Reform movement. Yan ang mali na pangunawa nila. So, linaw sa idea ng mga IMS. Idea ng mga IMS sa salitang in the new beginning of A new beginning. the new beginning in the Reform movement. Ano ba ang pag-intindi ng mga IMS nito? Ang intindi kasi ng IMS na New Reform Movement. Kaya tinawag tayo na 1951. Movement. No. Hindi na naintindihan na walang new movement sa 1951. The same movement. Yung 1949 na narehistro na si Cosil ang presidente. The same movement yung pinanatilian ng 11 at the same movement din yung 14. pinagsikapan ng 14 na sila manatili. Yung pagpakilinaw din. Yung 11, the same movement. The same. Yung 14, the same movement. The same movement. So, ang pangalan nila ay Islam. Seventh Adventist Reform Movement. General No, Conference. General Conference. So, hindi dito nagtatalo sa pangalan. Hindi nagtatalo eh. Yung new set of officers lang yung group ang nagtatalo kung ibig sino. sabihin, sa 1951, walang pagtatalo tungkol sa registration. Wala eh. Wala. Tungkol sa pangalan ng church. Wala. Nagtatalo sila kung sino ang to be acknowledged as officers or leaders of the same General Conference. Ibig sabihin, ang 11 ay may set of officers din. Ang 14 may set of officers. Pero sa mismo na pangalan ng church. The same. Yun ang totoo. Kasi nung nag-submit ang 14 ng kanilang new set of officers, ang ginamit nilang pangalan, they are delegates of the Seventh Adventist Reform Movement General Conference. Tulad din sa 11. Ganon din ang sa 11. So, walang new Walang movement IMS, ito. walang new movement, walang new registration. wala. Ngayon, pinakita nila dito sa dokumento ng mga IMS na ang selyo daw ni Frank M. Jordan sa 1952, yun daw ang ebidensya na patotoo na yun pa na-approve ang registration ng Seventh Adventist Reform Movement noong naaprobahan ng 11 naman delegado sa 1951. Pakilinaw daw dito. Misconception yan, mga kapatid. Kasi yung dokumento na certification ni Frank Jordan, na sabi niya ay Frank Jordan, Secretary of State of California, certified that on the 8th day of April 1949, Seventh Adventist Reform Movement General Conference became incorporated in my office. So, ibig sabihin dyan, sa salitang became incorporated, tapos na ang Tapos na, kasi that is 1952 eh. Sa ibang salita, narehistro na Narehistro na ang ang Seventh Adventist Reform Movement. General Conference. So, mali yung akala ng mga IMS na doon pa na-aprobahan sa 1952. Maling-mali talaga kasi ang kanilang unawa, doon pa daw sa 19 na-approve at gobyerno. gitatakan Doon pa na-approve sa, sa gobyerno. sa Oo. 1952. At gitatakan daw dahil yung seal. Pagsabi na, I affix my seal this 1952. Sabi nila, doon pa na-approve. Mali yun, mga kapatid. Yung seal na ilagay dyan, hindi seal of approval of the registration. But that is a seal as an evidence that this is a valid document. Yung kanyang certification dyan, gisilyuhan talaga. So, ibig sabihin, Brother Solomon, ang certificate na ito na-release in 1952. 1952. Hindi rehistro sa 1952. Kasi doon sa itaas, nagsabi na became incorporated. Oo. Katawa-tawa yan ba ang ilahang ginagawa? Kasi mayroon ding, ano ba yan, 52? Oh, 52. O mayroon ding ibang dokumento dito na 1958. Wow! O, Ibig 1958. sabihin, merong ibang dokumento na iba't iba ang Pitsa. petsa. Kasi nung pagkuha ba, mayroong nagpakuha, nag-request ng certification in 1952. Then, in 1958, mayroon na namang nagpakuha. Kaya sila ngayon, tuloy na confuse sila. Sabi nila, alin kaya dito ang tamang rehistro daw ng Islam, itong 58 o itong 52? Katawa-tawa, no? Medyo hindi nila nakuha yung pag-unawa sa wastong pag-unawa sa So, dokumento. magtanong ko sa inyo, kung pupunta tayo ngayon sa California, Oh, magkuha ng bagong certificate, ano kaya ang petsa na may release yung certificate? baka wala na si Frank Jordan, no?
sekretary na doon, magawa na naman ng statement na katulad yan. Ay, halimbawa, si di na si Jordan, si Jacob na, ang sekretary. Sasabihin niya na, certify that the Seventh-day Adventist Movement became incorporated in this office In 8th day of in the 8th day of April 1949, and then I set my seal this January 4, 2021. Wow! So, alin kaya ang totoo ngayon? May 52, may 58, may 21. Oh, kung magpagawa tayo ngayon, 21 na naman ang mag-appear. So, dito talaga ang malaking misconception. Misconception. ng mga IMS. Oh. So, Bawa. para ma-recap natin, Brother Solomon, hindi totoo na nag-register ng bagong movement ang 11 na mga delegado. Oh. Yun po ay tunay na katotohanan. Correct. Aha. Ngayon, punta na tayo sa isang dokumento pa ng mga IMS. Sabi dito, on that same day, the act of the corporation was adopted by them and put on the revised list of directors. Their names are as follows. So, May 22 na ito. Meron daw bagong pangalan ng mga directors. Paki-explain daw dito. Totoo yan mga kapatid, kasi at that time, siyempre, mayroon ng crisis. Group of 14 at saka group of 11. Ngayon, itong pareho na grupo, nagsusumikap kung sino talaga ang kilalanin po at mag-manage nitong ISDARM GC. Ngayon, ang nangyari mga kapatid, siyempre, magpalit na ng bagong mga director. So, si Nicolese ang nagiging chairman of the board at presidente ang another tawag with other names na kanilang gisubmit doon sa State Department, kagaya din ng 14 na si Cosel ang kanilang presidente or chairman, then yung line-up naman ng ilang bagong naman na mga pangalan. Gusto din nila na iparehistro doon sa State Department. So gusto ko lang malinawan. Itong set of officers dito sa Board of Directors, hindi pa ang final na new officers na nandiyan. Oh, hindi. Hindi yan ang, kasi nagpili ang 11, May 24 na eh. Oh, May 24 na, doon na ang pili. Doon ang misconception nila. Ipilit nila na nag-elect na daw sa May 22 ng opisyalis ng GC. Hindi opisyal ng GC yan. Board of Directors. Kasi ang officers of the GC was elected in May 24 na. Okay. Oh. So that's very good. That's very clear. Ito pa ang isang dokumento nila. Also, the revised constitution and bylaws of the movement done on 1949 that includes the name change was approved not by the delegates of the Jharkhand Friends of the original reform movement, but the rebellious movement headed by Brother Nicolese on the 22nd day of May 1951. Totoo ba na hindi pa na-approve itong bylaws sa 1949? Si Nicolese na nag-approve kasama yung 11 na delegado in 1951. Hindi totoo. Hindi totoo yan na hindi na-approve. Kasi after na ang delegation nagbigay ng power sa committee, the president, vice president at saka secretary to revise. So when they revised the bylaws, they registered it and it was approved. Ngayon, from 1949 to 1951, walang nagreklamo, walang kahit isang union. Maliban sa rebellious nga union, yung American Union, talagang hindi Kontra nila, o kontra talaga sila doon sa rehistro o yung reorganization sa Amerika. Pero lahat ng mga unions, suportado talaga sila. They approve what has been done in Amerika. Yung 1949. Walang nagsabi na hindi yan legal, walang nagsabi na fake yung registro na yan, wala. Pati yung 14 nga, i-recognize nila. Gamit-gamit nga nila yung yung address, yung pangalan, gamit-gamit nila. Letterhead. Oh, letterhead, gamit nila. Ito ang aming opisina. Pakitanggap itong aming mga bagong officers nitong pangalan na ito na nakarehistro sa 1949. So what about the bylaws in 1929?
Oh. Dapat pa ba i-approve sa 1931 delegation session? Yan nga ang misconception talaga. Kasi noong narehistro ang General Conference in 1929, Na nakapangalan ng IMS. na pangalan ng IMS, kung ganoon na prinsipyo i-apply natin, dapat i-approve pa sa 1931. Apo. Di ba? Pero mayroon bang nabanggit doon na yung narehistro sa 1949, di-approve pa sa 1931? Wala eh. Automatic na. Automatic, wala na. After narehistro sa 1929, that is not to be approved in 1931. So pwede lang ma-change kung gusto. Pwedeng ma-change. Kaya nga nung narehistro sa 1949, approve na yun. Pagdating sa 1951, wala nang kailangan pang i-approve sa 1951. Pero pwede ma-amend. Pwedeng ma-amend. Kaya nga yung provision sa Articles of Incorporation, nakasabi doon na these articles can be amended only By the delegation. by the delegates in session. Yun ay provision, hindi yun command na kailangan I-approve pa. i-approve. Iba kasi yung understanding nila dito eh. The above articles are subject to amendment only. Pwede lang ito amindahan. Yun ang ibig sabihin diyan eh. Ito mga artikulo na ito, pwede lamang amindahan sa mga delegado ng Kumprensya General. So ibig sabihin, Brother Solomon, yung mga artikulos doon sa bylaws can be changed anytime Can be changed by the by the delegation. decision of the Ang delegates. tanong ko dito, meron bang decision ang 14 sa 1951 na ibasura yung pangalan kasi ayaw nila yung pangalan doon po sa Articles of Incorporation? Wala eh. Tangan-tangan na nakipagkaso pa nga si Kusil kasi gusto niyang birahin yung pangalan eh. Oh, so ibig sabihin, walang reklamo yung 14 Walang pangalan. reklamo Gustong-gusto nila na sila ang hahawak. Wow, ang 11 walang reklamo din. Walang reklamo eh. Pinagdipinsa So ng 14. ibig sabihin yung pangalan hindi question sa 1951. Hindi talaga. Ang 11, sabi ninyo, hindi nag-organize ng panibagong movement. Ang 11 na delegado ay nanatiling isdarm. Totoo ba ito? Correct na natiling isdarm eh. Hanggang ngayon? Until 1952, yung 14 at saka 11, nag-declare na they are all members of ISDARM. Okay, gusto ko na patunayan ninyo na yung 11 ay nanatili sa pangalang Seventh Adventist Reform Movement mula 1949 hanggang ngayon. Ano ba nangyari dito sa 1952, Brother Solomon? Sa 1952, noong i-dismiss ang kaso na gifile ni Kusil laban kay Nicolisi, Meron palang kaso? mayroon. Yun nga ang malaking issue eh. Okay, Mabigat. paki-explain nyo sa akin, bakit isang reform, isang ministro, mga leaders ng simbahan, pwede ba magdala sila ng isang kaso sa isang kapatid? Hindi pwede eh. Sabi pa nga sa Spirit of Prophecy, yung tao na mag-file ng kaso sa kanyang kapatid, he is acting the spirit of rebellion. Wow, Matindi yung... matindi yan. So, ibig sabihin, palagi Yun, sila nagparatang sa atin na tayo ay rebuilding, Datan Abiram, pero pala yung tao na magdala ng kapwa kapatid sa korte, ay rebuilding din yun. Basahin natin ha. Pwede mabasa ba? Sabi Tingnan dito, natin. Special Testimony Series B, number 7, page 27. Those who justify their course of action in going to court and that with their brethren in the church are acting out the spirit that developed the rebellion in heaven. Wow, masakit yan. Mabigat Baka ito. paratang mo lang Brother Solomon. Ay, nakasulat eh. Ha? Nakasulat. Tapos, during the 1993 agreement Opo. sa Peace Committee, talagang doon, yun ang i-confess nila na they were very sad na yung nag-file o kaso si Brother Kusil, yung 14 nag-file ng kaso. Inamin talaga nila na nalungkot sila doon sa nangyari na nag-file ng kaso ang kampo ni Kusil laban sa kay Nicolisi. Okay, ulitin natin ha. Ibig sabihin, ano ba ang motibo ni Brother Kusil na inihabla niya ang 11 sa korte? Ay dahil gusto niyang makuha ang control ng General Conference ng Seventh Adventist Reform Movement. Gusto niya na siya ang mag-presidente doon sa
corporation na yan, yung Seventh Adventist. Ibig sabihin, may dalawang set of officers, di ba? May dalawa. May opisyalis din yung 11, 11, may opisyalis din yung 14. 14. Ibig sabihin ngayon, ang problema sa 1952, kung sino ang Kilalanin. i-accept ng gobyerno Oo. na tunay na mga opisyal. Yun ang Oo. problema, hindi? Yun ang problema. Nung nagkasuhan na sila, yung pagkabilang abogado ay nag-usap at napagkasunduan nila na i-withdraw na lang ang kaso kasi talo talaga ang 14. 14, talo talaga si Kusil. Bakit? In membership-wise, ilang porsyento ang nagsuporta ni Yan. Brother Nicolisi? Ang totoo lang, ang kung si Nicolisi, minority yung nagsuporta sa kanya, siya talaga ang mawala sa reform. Si Kusil ang manatili. Pero dahil 80% Wow! of membership of the entire World. ISDARM, Entire world. sa worldwide, suportado talaga kay Brother Nicolisi. Okay, ulit. 80%. 80%? 80%. At kay Kusel, ilan lang? Ay about 20% lang. Wow. Kaya kahit 14 pa sila doon Sa sa delegado. session, pero hindi alam ni Brother Kusel at saka sa 14 na may proxy vote pa sa ulo ni Nicolisi. Nicolisi. Totally, merong 28 sila lahat. Mhm. So, in that case, mahirap talaga makuha ni Brother Kusel. Kusel ang organisasyon. Dito, Brother Rolenon, mayroon kong basahin. Ito, kuan ito. Newspaper. Okay, pakibasa Ano na. ang dahilan bakit bakit nagkaroon ng kaso? Ang sabi po dito, there was a battle for control in the Seventh-day Adventist Church. Napagan ang Seventh-day Adventist Church dito kasi ang lagay sa newspaper, Seventh-day Adventist Church. Oh, naka-headline yan, Adventist sought over control is withdrawn. So, anong pangalan sa newspaper na yan? Sacramento Union yata, May 8, 1952. Ang sabi dito, a battle for control in the Seventh-day Adventist Church appeared on a way to peaceful settlement yesterday. The leaders from 6 countries here to help the disputing factions began planning a worldwide conference. The intimations of peace developed in Superior Court. The judge Glenn opened the court. His clerk, Charles Fisher, called the Adventist case. Both sides prepared to start the complaint. And Carlos Kusel, the complainant from Germany, had come all over. And then the defendant, Nicolisi, of 3031 Franklin Boulevard, but the attorneys Archie Helfner and Harlan Thompson began conferring, and it developed rival groups were not far apart from each other. So they had agreed, and their client agreed that it would be better to settle their problems among themselves. So, klaro dyan, Brother Solomon, na ang motibo pala bakit Control. nagkakaroon ng kaso. Kung sino ba talaga ang Mag-control. liga na mag-control sa organisasyon. So, nagkakaroon ng agreement ang dalawang abogado, si Hefner at saka si Thompson. Thompson, oo. Si Thompson ay sa 11 delegates yan. Yung si Hefner sa 14. 14. So ngayon, nagkakaroon ng kasunduan. Dito po sa agreement, makita natin, ano pala ang pangalan sa dalawang grupo, yung 11 at saka 14. Nung nagkakaroon na sila ng agreement, meron ba dito sa agreement na nagsabi na sila ay nagkasama pa rin sa isang simbahan? Kasi ito ang prueba, Brother Solomon, na walang bagong movement ang 11. Wala talaga. Kasi kung sa pagdating doon sa kaso, sa agreement na ito, ang 11 ay bago ng pangalan, ano kaya mangyari? Ay talagang itsapuira na sila. Sila ang Ibig sabihin, new movement na sila. new movement. Kung mayroon silang bagong pangalan, hindi na yung nakarehistro. So sa 1952, May 7, ibig sabihin, kung ang 14 ay iba na ang pangalan, ibig sabihin, bago sila. Bago. Kung ang 11 ay bago ng pangalan, Bago na rin sila. din sila. Oh. So gusto ko malaman dito sa agreement na ito,
Ano ba talaga ang pangalan na dinala sa dalawang grupo, 11 at saka 14? Okay, basahin natin ang basahin natin. agreement. Yung portion lang, yung unang portion. Sabi, whereas the undersigned parties and each of them are members of the Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference, a corporation. Okay, dyan lang muna. Oh, So, analyze natin. Sino ang nagpirma? Pakitingin. pirma sa likod. si Stewart, Ringelberg, Miller, Kusil, Korpman, Dini Kulisi, Laikovsky, Krabiuto. Yan. So, ang tanong dito, kasi nagpirma ito sila lahat, sabi dito, we the undersigned are members of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Totoo ba na bagong movement na ang 11? Hindi totoo kasi pareho eh. Ang deklarasyon nila na pareho silang membro sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Anong pitsa yun, Conference. Brother Solomon? Kuwan dito, May 7, 1952. Ibig sabihin, that is May 7, 1952. That is 1 year after. 1 year after na. Oh. So, Kung merong bagong movement, si Nicolesi at saka yung 11, bago na sanang pangalan doon. oo. Hindi na sana nila malagay dito na both of them are members. Dapat ilagay doon na Nicolesi, muli ang bago, ito ang bago niyang grupo, si Kusil, IMS din ilagay kasi IMS man daw. Dito mapatunayan natin na nag-deceive ang mga IMS. Oh. Na-deceive sila at saka they are deceiving. So, others. ibig sabihin pala, mali yung sinasabi na nung lumabas yung 11 sa 1951, May Nagawa. 20, gumawa sila ng bagong Bagong movement. mali yun. Mali yung paratang nila na Oo. tayo po ay movement of 1951. New movement. Kasi wala new movement sa 1951. Wala, 1952 na ito eh. 52 na, 1 year after. Oo. So, nanatili pa rin ano po, membro na. Membro. Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Sa agreement na ito, si Brother Cosel nagbigay ng certificate na nagsabi siya na si Brother Nicolesi ay trustee ng simbahan. Yeah. So, trustee ng anong simbahan? Tingnan natin. Oh, ito nakasulat dito May 7, 1952. Pirmado ni Kusil dito, pirmado ni Mueller, pirmado Ringelberg, Krabiuto, pati si Ibig sabihin yon ang committee ng ng 14. 14. Oh, anong sabi dito? Anong pangalan sa 14 ngayon? Anong pangalan nila? Ang sabi dito, kuan Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Wow! Carlos Cosel, President. Klaro! Sa 1952, May 7, si Cosel at saka kasama Seventh-day niya, Adventist Reform Movement. Seventh Adventist Reform Movement pa. Hindi IMS. Hindi pa IMS. Nako, kawawa pala itong mga kapatid na IMS. nadaya. Tapos, dito sa trustee, certificate na ito. Anong pangalan sa simbahan ni Brother Nicolesi? Oh, ito, basahin Tingnan natin. ha? Sige. I hereby entrust you to pay over any and all sums wherever the same may have been deposited from said account to the depositor listed thereon, Domitro Nicolesi, trustee for the Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Wow. Ano yung sabihin doon? Trustee of the Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan anumang mga transaction, Finances. finances, pinagkatiwalaan ito ng General Conference. Sabi nila, pag nanakaw si Nicolesi, kuradatan na Abiram, rebellion. Pero ngayon, anong ginawa ni Ginawang Cosel? trustee ni Kusil. Ginawa pa ng trustee ni Cosel. Anong Seven- pitsa yun? May 7, May 7, 1952. So, anong iglesia na nandoon si Brother Nicolesi? Bago na o Seventh-day nanatili pa rin sa Adventist. lumang simbahan? Seventh Adventist Reform Movement pa rin, kung saan si Kusil, sabi niya, siya ang presidente. Wow. So, kaya mali yung sinabi na bagong movement ang 11 ng mga delegado. Mali. Yon ay haka-haka. Mali ang idea, Brother Solomon, na merong bagong movement sa Oh, 1951. lalong mali yan. Kasi Lalong walang ebidensya. Di ba? mali. Yeah. Okay, punta na tayo sa misconception number 17. 17, no? Brother Nicolesi, wife and son assumed authority over the property of the General Conference. On 1949 and onwards, Brother Nicolesi accused Brother Cosel of misusing the money and property of the movement. But in this document is revealed
that it was Brother Nicolisi who assumed authority over the property of the JAR Conference. The reason of these complaints against Cosel was his desire to assume authority over the JAR Conference. Yung salita dito, Brother Solomon, na assume, yung salitang assume ay wala yang authority. Parang personal, gusto Sinamkam lang niya. Pumasok lang siya without authority. Tingnan na natin ang minutes na ito kung totoo ba na he assumed personally. Ang sabi po dito sa minutes, that when necessary, the General Conference property in Sacramento, California may be disposed of under the authority of John Nicolisi or Mrs. G. Nicolisi or any selected agent or authority, also Brother D. Nicolisi. So ang tanong dito, sino nag-decide nito? Si Nicolisi lang mismo? Hindi, yung delegado of the 11 delegates. So sa panahon ng crisis, meron siya kasi uuwi yung mga tao eh. Oh, Hindi sila nakatira sa California. hindi. So limbawa, magwala yung 14, mayroon na silang prepared o na kukunin na yung property ng JAR Conference. Ano mangyari? Kasi uuwi na yung mga delegado. Hindi sila taga-Amerika. correct So sino ang binigyan ng authority na mag-protect sa property. Kaya hindi yun tama yung salitang assume. Pinagkaisahan nila. Oo. They agreed. So, Nicolisi and the family were authorized or not? Authorized. They're authorized. Kasi, Brother Ruli, mayroon na silang karanasan eh. Mayroon na silang karanasan na ito si Cosel talagang kinamkam yung pira ng iglesia. Kaya, itong 11, they want to prevent that to happen again. Kaya, gigwardyahan nila ang property, not for themselves, hindi papunta sa Nicolisi family. Kung hindi, to protect that will remain in the property of Isa pa dito sa sunod na slide, nagsabi, the family of Brother Nicolisi, his wife, and son were empowered to secure the property of the JAR Conference, also to buy, sell, and sign documents in the name of the JAR Conference. So tama ito. Tama. They were empowered. In the name. Pero ang problema dito, Brother Solomon, yung note nila sa ilalim. Ayan. Yung note nila, on the basis of this empowerment to the members of Nicolisi's family, it seems that the rebellious movement of 1951 Islam was owned and managed by the Nicolisi family. Mali yun. Another misconception. Kasi Kasi, ibig sabihin dito, Brother Solomon, was owned and managed by the Nicolisi family. Kung intindihin natin yan sa tama. kung intindihin natin, parang diktador na ba? Parang family na lang ang mag-decide. Parang family business ba? Walang pakialam yung ibang tao. Sila lang talaga. Ito, committee man. At saka yung decision ng committee, approve ng body. Ito, sa ngayon, ng panahon ito, ang body dito, 11 eh. But itong 11 na ito, supported by the 80% Around the world. members around the world. Yung mga unions, mga fields, nagsuporta dito sa 11. Kaya, yun ang dahilan na So yung salita, managed and owned by the Nicolisi family, that is too much. mali, no? Mali. Wrong use of words. Dapat, Paratang yun. Paratang, oh. Kasi hindi yan totoo. Kasi they cannot sell that property for personal benefits. For personal Kasi benefits. sa iglesia pa rin Sa yun. iglesia, dili They are sila. only authorized to do that thing. Okay, misconception number 18. In June 18, 1952, ang IMS, Islam North American Union, surrendered to the 14 delegates. Gusto ko maintindihan dito, Brother Solomon, ano ba nangyari sa June 18, 1952? Between IMS Islam, North American Union, at saka sa 14. Ganito. Ang nangyari kasi, yung American Union, yan po ay detached na yan. Hindi na talaga yan part ng Seventh Adventist Reform Movement. Bakit na-detach sila? Because they were discharged, no? Dissolved in 1949. March 4, na-dissolve na yan. Pinirmahan ni Cosel at saka So, ni ibig Nicolisi. sabihin, na-dissolve yung American Union, IMS, American Union, it is already dissolved. Hindi na yan part ng Seventh-day Adventist Reform Movement.
So nagiging independent na yun sila. Oo. Yan ay wala na talagang kinalaman sa reform. Ngayon, in June 18, 1952, base sa dokumento dito, mga kapatid, pumunta ito si Kusil, si Ringelberg at saka si Mueller doon sa Denver, Colorado. Hindi yung 14. Hindi yung 14. Silang tatlo lang. Tatlo Pumunta doon. Kaya yung sabi na surrender, mali yung baliktad. Sino ba nag-surrender? Ang 14 o yung tatlo? Ang nag-surrender, itong tatlo, pumunta doon, nakipag-reconcile. Tapos, nung pumunta doon, ayon dito sa deklarasyon ng Kibasa daw. Ano yung basahin natin sa ha. deklarasyon na yan? Shortly before our Midwest Conference, ito po, sulat nila ni Drosler at saka ni Kramer. Sabi ito, shortly before the Midwest Conference in America this year, 1952, we were made very happy to meet the three most responsible men of the old General Conference. Paki-hold mo na. Ano ibig sabihin All General Conference? Yung rehistro sa 1949 at saka rehistro din yan sa 1929, ito sila mga didikinayan Old General Conference. At yung Old General Conference, sabi nila, Yung IMS. yung IMS na 1929. na-rehistro sa 1929. Okay. Na-dissolve 1936. Okay. Napatuloy natin. Sabi, Brethren Mueller, Kusil, and Ringelberg, yun ang sinasabi na three most responsible men of the old General Conference. With some of their relatives, may kasama pa palang relatives, hindi lang sila tatlo. May kasama pa. From the very beginning, it was seen that the former spirit of supremacy and had completely vanished. Deep humility. So mayroon ng changes. Nakita nila nito. Naging maamo na. Love for one another, which grown cold through grave misunderstandings in the past, began to rise again. Before the conference convened, these brethren visited Brother Kramer, Brother Otwell, and then proceed in their journey to Denver, where they had many heart-to-heart talks with their brother Drosler and Stabile. The way was open to bring about a union. You see, nandito yung magkakasundo na sila. Sabi, mayroong nabuksan ang daan parang magkaka-union, magka-unite na naman sila. Which decision was to be made by the American Union Committee. Who will make the decision na yung union ma-restore? It should be the American Union Committee that will decide. Hindi ang Tatlo. Kusil, hindi. No, sabi nito, which decision can be made or will be made by the American Union Committee and the assembled conference. Ayan. Now, ano nangyari? Sa baba, sabi ito, both parties confessed and repented of their shortcomings. Everything shall henceforth be forgiven and forgotten. Closest harmony and union between the old American Union, chartered 1927, and closest harmony and complete cooperation shall mark the future course of this newly created union between the old American Union, chartered 1927, and the General Conference. So, anong sabi nila? Newly created union. May June tanong ako 18. dito, Brother Solomon. Sabi nila, new movement ang 11. Yun ang kanilang sabi noong 1951. Pero dito may dokumento tayo na yung nagkaisa, Nag-unite. nag-reconcile yung North American IMS Islam At saka, at saka yung tatlo na mga membro ng 14 na mga delegado sa grupo ni Brother Kusil. Anong tawag niyan? newly created union. Wow, newly created union. So ito pala ang new. Bago. Ito pala ang new. Ngayon, sabi mo, sino ang nag-surrender doon? Ito. Yung tatlo, Kusil, Mueller, Ringelberg, o yung IMS North America? Okay. Yun. Ating linawin. Sabi nila, ang rebellious group daw ang nag-surrender. Ibig sabihin, nagpasakop. Okay, balikan natin ang kasaysayan. May 23, ito si Carlos Kusil, presidente ng Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference kuno.
Yun ang dokumento nila eh, May 23. Siya daw ang presidente ng Seventh Adventist Reform Movement General Conference. May 23, 1951. In May 7, 1952, nung Agreement sila. agreement sila, at saka yung nagbigay siya ng statement na si Nicolas A. Trusty, Aha. sabi niya, presidente siya ng Seventh Adventist Reform Movement General Conference. Now, kung totoo na itong rebellious group nag-surrender sa kanila, dapat itong IMS naging ISDARM. Opo. Yun, Diba? Yun ang logic. Yun ang logic. Bakit si Kusil nagiging IMS? Yan ang problema. May prueba ba tayong dokumento na si Barry Kusil nagiging IMS? Oh, naging IMS si Kusil. 52 onwards. Oh, after 52, si Kusil po ay nagiging IMS na. Nung sila'y nag-unite, Kusil became a member of the International Missionary Society. Ang kaso lang, si Kusil hindi ginawang presidente. Natanggal nga si Kusil, nahubaran siya. Hindi na siya Sino bang nagiging presidente sa yun? Si Stark eh. Si Stark ang naging presidente. Sinong nag-decide yan na si Stark ang maging presidente? The American Union Committee. Yun ang condition eh. It will be decided, the decision will be made by the American Union Committee. Kaya si Kusil, presidente ng ISDARM in 1951, May 23, hanggang May 7, 1952, nag-claim pa siya na siya ang presidente ng General Conference ng ISDARM. Okay, tayo muna para maintindihan. So, ang 14 na nandoon si Kusil Mueller Ringelberg, definitely hindi sila IMS. Hindi. Until May 7, 1952. Until May 7, 1952, ano sila po? ISDARM. ISDARM pa sila. Membro sila sa ISDARM. Marami tayong dokumento, di ba? Marami. Pero nung nagka-fuse na itong dalawa, ano nangyari? Nag-create sila ng new union. So ngayon yung bago na pag-unify nila, ano ang precipitation yan? Bagong union lamang o nagiging bagong organisasyon? Bagong organisasyon. Dito may prueba na si Brother Kusil Mueller Ringelberg ay sumama sa North American Union, IMS ISDARM, ay finally in 1955 Nag-register sila. nagparehistro sila ng bagong organisasyon. Correct. Paki-explain daw dito, Brother Solomon, kung ang North America Union ng IMS ISDARM ay nag-surrender sa 14, bakit pagdating na August 15, 1955, nagbago na ang pangalan ni Kusil? Yun nga, malinaw, yun ang malinaw na ebidensya na hindi misconception. Talagang insakto na pangunawa na ang nag-surrender hindi yung rebellious group na tangan-tangan yung pangalan na International Missionary Society. Sino nag-surrender talaga? Itong si Kusil kasi May 7, 1952, ISDARM president siya eh. Eh bakit in kwan yan? 1955? August 15, Oh, 1955, 1955. bakit siya IMS na? Kasi meron tayong prueba dito, Brother Solomon. Hindi ito haka-haka. Talagang dokumento yan. May dokumento dito na nagparehistro sila ng bago Sa Denmark. sa Denmark at saka may pirma si Kusil dito. Oh, You see? may pirma si Kusil. Napakalinaw. Dito si Ringelberg. Stark. Wala si Stark. At ano ang pangalan nila na bago? Ito na. International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform. Headquarters nila, Copenhagen, Denmark. Oh, yun ang new. Yun ang Ang tanong new. dito, sino talaga nag-surrender? Ay, malinaw. Bakit si Kusil dati ay ISDARM? Bakit pagka 1955 nagiging IMS na siya? Yun, malinaw talaga. Yun ang nag-surrender. Yung na-absorb. Yung na-absorb. Halimbawa, sa yung mga rebelde. Pag sila'y nag-surrender, katulad sa mga Muslim, no? Yung mga ay may elite. Pag nag-surrender yan, na-absorb sa armed forces, ginawa ng mga sundalo eh. Mali eh. Malinaw pa sa sikat ng araw kung sino nag-surrender. Sino ang sumuko. Recap natin ha. Sige. 1949, Presidente si Barry Kusil sa ISDARM, General Conference. 1951, sino siya? Presidente pa rin siya. Presidente pa rin sa Seventh ISDARM. Adventist
Reform Movement. Seventh Adventist Reform Movement. Ginagawa. 1952, ano pa? Presidente pa rin siya sa Seventh-day Adventist Reform Movement ayon sa kanyang ipirmahan nga dokumento. Ayon sa kanyang ipirmahan. Ibig sabihin, 49, 51, 52. Still. Seventh-day Adventist Reform Movement pa si Brother Jose. Oo. Pagdating na 1952 onwards hanggang 1955, IMS na. ano nang pangalan sa simbahan ni Brother Jose? International Missionary Society, Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Wow. Saan ang headquarters nila ngayon? Sa Copenhagen, Denmark at di-transfer na doon sa At Germany. sa kasabi nila na hindi daw na-dissolve yung... Rehistro. O na-dissolve na pero nabalik. Na-resume. Na-resume. Bakit Denmark na ito? Kaya palpak na talaga lahat ang mga Daming dokumento. palpak nung, Palpak. nung idea ng mga IMS, no? Yung parang kadina ba? Putol, lahat naputol. So, ibig sabihin, hindi totoo na resume yung na-dissolve na registration sa 1929. Hindi, that is only a kind of deception. Bakit po? Kasi ang bagong headquarters ng IMS hindi Germany na. Oo, Nandoon Denmark. na po sa Copenhagen. Oo. Denmark. It shows na wala talaga yung resume. Hindi totoo yun. So, ganito ha, Brother Solomon, para makonclude natin ang misconception na ito. Si Brother Costel ay sumapi sa bagong organisasyon. Correct. At Yan hindi lang sumapi, isa siya sa mga founder. Correct. Bakit po? Dito po sa pirma, dito po, Oh. that is 1954. Sila po ay nagparehistro sa Denmark, Copenhagen. May pirma si Brother Costel dito sa likod. Oh, si Ringelberg. Nandyan. Tapos, ito po ang nakuha natin na certificate. August 50, 1955. Ito po ang prueba ng Seventh-day Adventist Reform Movement International Missionary Society ay panibagong na rehistro doon po sa Copenhagen, Denmark. Kaya, Brother Rolly, yung kanilang ideya ba na sila daw yung talagang original kasi nag-start daw sila sa 1914. Kung sila yung nag-start sa 1940 at saka na-rehistro sa 1929, bakit nag-rehistro sila sa 1955? Yan po. Ngayon, meron Diba? dokumento dito, aklat daw ng IMS. Ito, gusto ko na ma-explain ninyo ito. Breve Historia de la Iglesia de yan. Cristo en la Tierra. Sabi dito, in 1951, Nicolisi retained the name of the church. Ito na ngayon ang justification nila, no? Dahil wala silang magawa eh, corner na eh. Okay. In 1951, Nicolisi retained the name of the church. So, di-admit na na-retain talaga. Oh, so ibig sabihin walang bagong organisasyon. Walang bago. Oh. Ah. Retain the name, the properties, and the headquarters. So dito talaga ang Admitado na. na walang bagong movement. Admitado na. Ah. Exactly as the big church had done. So, the brethren, Kusil, Mueller, Ringelberg, Welp, Dorsler, ito, mga rebellious group ito. Ah. Dorsler, Welp, North American yan. North American yan, IMS. nagkasama na sila. Oh. Were forced, na-force daw sila, were forced to organize themselves without giving up the true name of the church. Ano yung true name of the church? Seventh-day Adventist Reform Movement. Now, Brother Solomon, bali... Close mo na. Okay na, Parenthesis close. mo na. Meron akong tanong dito. Anong ibig sabihin ng were forced to organize? Na-organize sila, wala? Organized talaga, napilitan lang kasi wala na silang malagyan sa sarili nila eh. So, mali yung sinasabi na ang IMS Nangtili daw sila. na natili sa Oh, original. si Nicolisi daw ang nagawa ng bago. Mali. Mali. Baliktad. Baliktad. Kasi dito, nagsabi na na-retain ni Nicolisi. Oh, at saka they were forced to organize. They were forced to organize. Yun ay bagong organisasyon. At saka, Brother Uli, ito, malinaw. Kaya nga, Malinaw sa sikat ng araw. malinaw. So sila, sabi nila, ang tunay yun daw, talagang pangalan daw ay IMS. Sabi nila, ito ang original at tunay na pangalan. Pero anong sabi na ng libro? Sabi dito, they were forced to organize themselves without giving up the true name of the church. Ano yung true name of the church? Seventh-day Adventist Reform Movement. Walang IMS. Pero anong dinagdag sa true name? Dinagdag, sabi nila, may in dinagdag. front of this name, they only added lang pala yun, brother. Itong IMS. They only added the words, International Missionary Society. Anong purpose? Bakit di-add? Yan.
This they did only to distinguish themselves from Nicolas' organization, which retained the name, the properties, and the headquarters exactly as the big church had done. Wow. So, ito po ang mabigat na prueba, Brother Solomon, na hindi nagtayo ang 11 ng bagong movement. They retain the name. Talaga ito, napakaraming mabigat na punto na gigiba sa kanilang gusto nilang ipatayo pero bagsak talaga. So, punta na tayo sa misconception number 19. Sabi dito, noong 1966, the Islam GC confessed that the separation in 1951 was tragic, unwarranted, and wrong. Gusto ko dito na malinawan, Brother Solomon. Ano ba nangyari sa 1966 to 67? There was a plan na mag-propose ng unification between IMS and ISDARM. Kaya yun ang panahon na mayroong exchanging of letters na gusto na magkaka-unite na naman muli sana. Ngayon, kanila, misconception na in 1966 daw, the ISDAM GC confessed that the separation in 1951 was tragic, unwarranted, and wrong. So ngayon, ang tanong ko, meron bang special committee na gumagawa ng research kung paano mag-unite itong dalawang grupo? Mayroong mga tinatawag na peace committee na both sides mayroon Mayroon. Kaya lamang itong kanilang argumento na the General Conference daw in 1966 confessed this is a deception. Okay, tingnan natin sa dokumento. Sino ba talaga ang nagsulat nito? General Conference o a certain union in North America? Ang ating mga kaibigang IMS, sanay lang talaga sila to mislead. Itong sulat na kanilang kinuhaan, nitong statement na the separation in 1951 was tragic, unwarranted, and wrong. Sino nagpirma niya? Ang heading dito, 70th Adventist Reform Movement, American Field Conference. Bakit hindi nila nakita yan? Parating lang, General Conference ang daw ang may sabi. Samantalang, this is a letter from the American Field Conference, which is signed by John Nicolisi, Emmanuel Garvey, at saka B. Chulich. Sino yung tatlo? Ito yung, ito yung presidente si John Nicolisi sa American Field at that time, at saka ito si Chulich, at saka si Garvey, mga officers ito sa American Field. Okay, ngayon ang tanong ko, totoo ba na ang mga IMS gumamit sa dokumento na ito para ma-deceive ang mga nakikinig? Talaga, ito ang kanilang ginagamit na ang inyong General Conference nagsabi na the separation in 1951 was tragic, wrong, and unwarranted. At saka meron pang dagdag na interjecting point doon ng mga IMS na Voice of God daw ang nagsabi. Yan. General Conference at saka Voice of God ang nagsabi na tragic, unwarranted separation. So, lahat yan ay misconception at saka that is misleading at saka deception yan talaga. Ma-deceive ang mga tao. Biro mo yan. Voice of God na ang nagsabi na unwarranted daw and wrong. When in fact, it was only Nicolisi, si John, saka si Chulich, na at that time, itong mga tao na ito, may problema na ito sa Islam Anong nangyari ni Chulich after? Si Chulich nga, sumama, naging IMS Si John. Si John, nag-independent. At ito yata si Garvey, bumalik sa SDA. Hindi, reform pa rin. Hindi, si Amy ito si Amy. Oo, si Amy ay nawala din nawala na ito, si Emmanuel Garvey. So, itong mga tao na ito, at that time, nasa point of vacillating. Ngayon, hindi ito statement ng General Conference. So to recap, Brother Solomon, ano ang mali dito sa dokumento na ito? Ayon sa presentation ng Sa presentation ng IMS is a deception. It's a lie. They are trying to deceive people. Ipapapaniwala nila na, General Conference talaga nagsabi, Pero ang totoo, sino ang nagsabi? American Field Conference. 3 tao lang. 3 tao. Pirmado ng 3 tao. Okay, klaro na yan. No? Klaro na yung deception na yan. Misconception number 20. Number 20, si Brother Nicolisi nagkumpisal na isa siya
sa nagkasala during the separation in 1951. Ngayon, Brother Solomon, tama ba yung confession ni Brother Nicolisi? Mali kaya yon? Kung magsabi ang tao na I am one of them na nagkasala, mali yan o tama? Tama. In a Christian spirit, pag ikay mayroong ka-diferensya sa kapwa, yung Christian spirit is you have to ask forgiveness. Kahit pa hindi ikaw ang dahilan sa problema, pero pag ikay Kristiyano, makipag-reconcile ka, makipag-ayos, so you have to ask forgiveness. Oh, Meron ngayon, ba tayong babasa sa Spirit of Prophecy na kung merong reconciliation, yung nagkasala ng maliit, siyang lalapit sa nagkasala ng marami? o mayroon tayong babasa At paghingi ka ng patawad directly. may babasa tayo. Kaya yung ginawa ni Brother Nicolisi na naghingi ng patawad, is it Christian behavior? Yun ay pagpakita ng true Christian spirit. Okay, basahin ko yung Spirit Sige. of Prophecy, ha? Basa. Our High Calling 370. If there had been difficulties, if envy, malice, bitterness, evil surmisings have existed, confess these sins, not in a general way, but go to your brethren and sisters personally. Be definite. If you have committed one wrong and they 20, confess that one as though you were the chief offender. So ano po ang prinsipyo dito sa Spirit of Prophecy? Ano ang prinsipyo ng Panginoon? Sinong unang lumapit? Sino mag-confess na sila nagkasala? Yung malaki ang kasalanan o yung isa lang kasalanan? Kahit isa lang kasalanan mo, you have to confess. At sila nakakasala sila ng 20, at ikaw ay isa lang, Sinong lalapit? you have to confess that one wrong. Kasi sabi nila, Brother Solomon, ay mali talaga yung 11 kasi sila palagi Silang lumapit. nakonfesan. Sila ang una maghikayat na magpatawaran na tayo. Yan ang prinsipyo yan eh. Ay nako, kasi Sino Christian nun? yung 11. Brother Solomon. Christian Christ-like. talaga yung Islam. Kasi dito yung nagkasala ng isa, siya ang una. At Go. take it that you are the chief offender. Kaya sabi si Brother Nicolisi, if meron nagkasala sa 1951, Ayan. po. I am one of them. them. Si Nicolisi, sinabi niya na isa siya, mayroon siyang parte, sabi, I am sorry for my part. So, there is another part. Ang tanong, naghingi ba ng sorry yung another part? Yan ang problema. Hanggang namatay, wala eh. Justify. Kaya, Justify. doon po sa temple, meron dalawa nag-pray. Sino ba sa dalawa Tinanggap. nag-pray na hindi umaangkin na nagkasala siya? Yung Parisi. Yung Parisi. Hindi siya umamin sa kanyang kasalanan. Samantala yung publican, talagang he confessed that he is a sinner. Sino ang natanggap doon? Sino ang aprobado sa mata ng Diyos? Ang Bible nagsabi, Brother Solomon, I tell you, he that exalteth himself shall be abased, but he that humbleth himself shall be Exalted. exalted. Kaya Ayan. malinaw na, Brother Solomon, na hindi mali ang ginawa ni Brother Nicolisi. Hindi. Tamang-tama ayon sa biblical principle. Principle niya. Okay. Misconception number 21. Okay. Ayon sa confession ng both sides ng 11 at 14, mabigat talaga ang kasalanan ng 11. So, meron ba tayong dokumento sa confession? Mayroon. Pwede ba nating tingnan kung ano yung mga sinasabi sa bawat grupo? Okay. Para matimbang-timbang natin kung sino talaga mabigat. In 1993, both sides mayroong confession eh. Pero nakakalungkot kasi itong ating mga kaibigan is lagi nilang ipakita yung confession lang ng side ng Ano ibig 11. sabihin yan, Brother Solomon? They are taking advantage. So, kung magbisita sila ng mga isdam, Yun ang ay hindi confession. nakaalam, mga inosente, Oo. anong ipakita nila? Ipakita ito, nag-confess na talaga sila, na sila talaga nagkamali. What about their confession? Hindi nila ipakita yun. Wow. Anong action yan, Brother Solomon? Sa Bisayang salita, chupi. Nako. Kawawa naman. Chupi talaga. Ano kaya sa record sa langit yan? Ayan. They are not honest and they are not sincere.
Oh. Gusto nilang sirain ang kabila. And they will show themselves na they are righteous. So sa bagay, malaki man o maliit ang kasalanan, pareho yan kasalanan. Kasalanan, oo. Oo. Totoo yan o hindi? Totoo. Walang, walang little Sa sin. palagay ninyo, Brother Solomon, sino ba ang malaki, sino ba ang maliit doon, basta nag-confess, ano kaya ang gawin ng Panginoon? Pag nag-confess kahit malaki, kahit ikaw pa nakagawa ng pinakamabigat, kung nag-confess ka at sincero yung pagsisisi mo, burahin ng Panginoon yan. Ayon sa Isaiah eh. Even though your sins be as scarlet, they shall be made white as snow. Pero he that covereth his sin, Yan. he will not prosper. And if we will not confess our sins, we cannot be forgiven. Sabi sa 1 John 1:9. Oh. So, sa punto na mabigat daw ang kasalanan ng unsi. Ibig sabihin, Brother Solomon, sa confession sa 1993, it is not a question sino ang mabigat, Hindi ang o question sino na mabigat. ang maliit. Oh. Ang importante doon, nag-confess. Parehan o confess. Tayo sa ating side, Brother Rudy, wala tayo talagang issue na mabigat yung confession ng 14 sa 11. Pero pag ating i-analyze, Brother Rudy, mabigat itong sa side din nila eh. Ating basahin yung confession. Basa. No. Ito yung confession sa 11, no, sa side ng Isdarm. Sabi ito, we acknowledge that several actions of the 11 delegates at the May 1951 General Conference were incorrect and we do not endorse them. We do not share the ideas and attitudes expressed in the points 12 and onward of the Declaration of May 20, 1951. Number 3, we recognize that the walking out of the 11 delegates from the meeting room in protest in the morning of May 20, 1951 should not have happened. Biro mo, dito, declaration yon, should not have happened. Hindi sinabi na the walking out is a rebellion. Walang sinabi ito. Pero pag sila magsalita, sabi na, inamin na, pag walk out talagang rebellion. Di ba? So, yung sinasabi dito na yung susunod na number 4. Number 4, we regret that the 11 delegates took organizational steps hastily. Ito po, pag-i-explain yan. Ano ba yun? Yung organizational steps na kanilang inamin, yung sila yung nag-organize no, sa Ng committee. ng committee. At board of directors. Board of directors. Hindi nag-organize ng officers ng General Conference in that day. Kasi mas una nag-organize ang 14 ng official ng General Conference kasi May 23. Opo. Samantala yung 11, May 24 na sila nagpili ng mga officers. So anyway, recognize pa Pa rin. na mali yung pag-organize ng board of directors. Okay, patuloy natin. We recognize that it was incorrect to re-elect to our committee in the year 1951 a minister from Romania whose moral integrity was in question even before the 1948 General Conference session. Okay, kindly explain this one. That is the case of Brother Muraro. Muraro. Okay. Si Muraro po, even before 1951, before he was elected inside of 11 na magiging membro sa Executive Committee, he was already a member of the Executive Committee ng General Conference during the time of Kusil, 1948. 1940 to 1951. So that, nagkahiwalay na ang 11 at 14, nandito man sa side sa 11 si Muraro, dipili din nila na maging membro ng Executive Committee ng Bakit Conference. sabi nila they are not happy with that? Or they confess with that? Because mayroong issue about immoral. Mayroong problema siya sa Seventh Commandment with a woman. Nung giimbestigahan ito ni Nicolas, he was removed from the church after 1951. Pero ang punto dito ganito, kung hindi siya qualified, iprotestahan nila na bakit ginawang committee sa side ng 11, ito si Muraro. Samantalang siya ay membro ng committee din sa panahon ni Kusil, bakit walang issue Meron na... bang issue doon sa 1948? Wala eh. Silent sila. So yung issue ni Muraro only came out after 1951 1951. crisis. Ibig sabihin, kahit adultery, basta nakasa side ni Kusil, walang question. Pero adultery in the side of Brother Ni Kusil, talagang questionin nila. i-issuehan nila. So ngayon, ang tanong ko, meron bang action
sa side ni Brother Nicolas tungkol kay Brother Muraro after. May action. He was removed. Ang tanong ko po, talagang inangkin ng ISDARM na talagang hindi yan mabuti. Oo, inamin eh. We acknowledge na sabi sa ating side na after he was examined, he was investigated, and then they found out na hindi siya qualified, so he was removed. Okay. Oh, So yung espiritu sa paglabas sa May 20, 1951, sinabi din doon na they are not endorsing it. Did not endorse it. Pakisabi sa akin, mali yung paglabas o ang espiritu ang nagkamali doon? Oh, yung attitude, yun ang mali. Wala na silang choice. Hindi naman madala sa magandang pag-usap kasi overruled ng chairman eh. Wala na silang pagkakataon na i-observe pa ang proper decorum. Wala na eh. So, yun na ang kanang option talaga. They have to walk out. And mayroon man din mabasa na pwede tayong mag-walk out pag hindi na magka-intindi. Now, sabi dito, ang sa kabila naman ng ating basahin. Sa kabila. Oh, itong sa kabila namang deklarasyon nila o confession, Ito po ay IMS ISDARM. sa IMS, sabi dito, number 1, we recognize that before the separation, there were administrative deficiencies and irregularities. Tama. Tama talaga ang complaint. Ang declaration. Oh, complaint ng side ng Nicolese na mayroong irregularities sa management sa administration, pati financial. Oh. Now, number 2, we admit that some leading brethren acted with authoritarianism and juries which should have been avoided. Ito pong ginawa ni Brother Ringelberg na sa panahon ng pagbabasa sana sa report, na-approve na yon, Authoritarianism. pero he Overall. the decision of the delegates. So yan. Sa yun. So inamin nila At na saka, pag-appoint ni Ringelberg bilang chairman, it is out of order. out order kasi i-appoint lang It eh. should not be appointed. It should be Chosen. elected. Pag may mga decision, kasi 14 sila, kahit mali pa, halimbawa, nung si Kirchner, dapat wala na doon sa Session. session. Dahil 14 sila, sinuportahan pa rin, walang magawa yung 11. That is what? Authoritarian. Okay, tinanggap nila. Eh, ano pa? Okay, number 3, we regret that a brother who had fallen morally, so inamin din, who had fallen morally before 1945 was left in the ministry and elected to high position. Ang tanong ba rin, Solomon, tinanggal ba nila si Brother Kirchner after 1951? Wala. Kasama pa rin nila. Wow. Oh, so, yun nga sabi ko kanina, ang adulterer, kapag kasama sa grupo ni Kusil, walang problema. Pero pag nandoon na sa kay grupo ni Nicolese, malaking deal na, malaking What issue. about Corpman? Corpman, ganun pa rin. Hindi rin na tanggal. Natili pa rin na Ba pala. Okay, ano pang so, confession nila? sunod, number 4, we do not endorse the lawsuit that was started in UAC 1952. So, hindi din sila sang-ayon sa kaso, yung court case. Paghahabla sa korte. Oh, kung ating palawakin yon, ayon sa ating nabasa kayo na, yung pagkaso ng iyong kapatid doon sa korte, that is acting the spirit of rebellion Against which yan. began in heaven. So that is the spirit of rebellion. Yung magkaso. So ito, magkabilang confession pareho, mayroong inamin. Eh bakit sila, yung taga-IMS, ang ating confession na lagi nilang ipakita sa publiko? Yung kanilang confession dito, ayaw nilang ipakita. So, I am not questioning, personally, no? I'm not questioning sino ang mabigat sa dalawa. Merong problema talaga ang dalawa. Good side. Good side. Ang importante na manatilisan, tapos magpatawad sa isa't isa. Correct. Yun ang importante. Yun ang espiritu ng tunay na Kristiyano. Pero ngayon, Brother Solomon, punta na tayo sa misconception 22. Okay. Ang unification based upon equality ay hindi natuloy dahil dapat daw ang prodigal son uuwi sa ama. Ayon sa kanila, ang ISDAM daw ang prodigal son at ang IMS talaga ang ama.
Kaya dapat man lamang ay walang unification based in equality. Instead, ang ISDAM ay mag-surrender sa IMS. So, meron bang prueba ng IMS nag-reject sa unification in equal rights? Mayroon. Mayroon Ilan talaga. ba ang nag-approve? Ilan ba ang nag-reject during their Quito delegation session in Ecuador? 75 yata ang nag-against. Tapos 9 ang pabor sa unification. Tapos 3 ang nag-abstain. Wow, so that is tantamount nga Talagang ayaw. reject talaga ang Unification. unification in equal basis. Ayaw talaga nila. So, merong sulat ang International Missionary Society General Conference sa ating mga kapatid doon po sa General Conference. Meron silang requirement upang magkaroon ng unification. Ito po ay address to Brother Carlos Haas, Seventh-day Adventist Reform Movement, P.O. Box 703, Roanoke, USA. Ito po ay address po sa nagsulat ay Musbak, 13 August 1993. Sabi dito, Dear brother, may the mercy of heaven be with you. We would like to thank you for the facts that you have sent to our office during the month of May and July. We do have to apologize for our delay in answering. I understand your wish to receive a written information in regard to the process of unification after our delegates meeting in Quito, Ecuador. Ibig sabihin, Brother Solomon, na itong sulat na ito pinadala sa GC headquarters natin while Brother Sas was still the secretary. Ang sulat na ito is after na-reject yung unification in Quito, Ecuador. Okay, ano pang dagdag dito? The case of 1951 was carefully studied during our session, and we came to the conclusion and decision that a unification with equal rights does not correspond to the righteousness or to the Bible order, since the separation and immediate organization of Brother D. Nicolisi and his followers was against the will of God and caused division and dissension among the brethren. It was also decided that a new negotiations committee would be chosen in our organization to work in accordance to the decision taken by the delegation based on the following points. So, nag-demand sila ng condition in order to have unification. Ano yung mga demands nila? Number 1, acknowledgement, repentance, and confession also in writing from the leaders of the Reform movement in Roanoke before God and their people that the separation of 1951 and the creation of the new organization was against the will of God. Number 2, acceptance of our name, International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform Movement, both at the General Conference and in the places where we are not yet registered. Number 3, acceptance of our headquarters in Germany as headquarters of the General Conference of the Church and acceptance of our juridical registration. This communication has not the purpose of forcing your conscience. It is simply what the majority of the delegates had decided, and we are sending our delegates a copy of this letter. So ano po makukuha natin dito, Brother Solomon, sa sulat ng IMS after the rejection of the unification in 1993? Tutuwa talaga sila sa Equal rights. equal rights. Gusto talaga nila na nasa taas sila. Kasi kung tutuusin ang equal rights, wala mo ng pangalan. Wala, So ang property ninyo, IMS, ay dalhin natin sa gitna. Property ng ISDAM, dalhin sa gitna. Pera ng IMS, dalhin sa gitna.
pira ng ISDAM, dalhin sa gitna. Ang mga ministers ng IMS, dalhin sa gitna. At sinastro ng mga ISDAM, dalhin sa gitna. Membro ninyo, dalhin sa gitna. Membro ng ISDAM, dalhin sa gitna. Pagkatapos, magkaroon ng selection of officers. Doon na sa process sa meeting kung anong pangalan ang dalhin. Sa ating side, wala man problema kung IMS. Yung Kung anong pangalan kasi, ang pangalan hindi yan makaligtas, di ba? Ang importante na yung dalawa nagkaisa. Hindi ka magmandar o hindi ka magkuman. Ang pangalan na dalhin natin ay ito. pagkasunduan, Hindi. pagkasunduan sa O both sides. magkasunduan yung dalawang grupo, hindi magkaman. Kaya dito, makita natin mga kapatid, ang anong espiritu ang nandoon po sa grupo ng mga IMS. Diktador talaga. Kaya meron prinsipyo po sa Spirit of Prophecy na dapat masunod kung merong unification. Ano po dito, Brother Solomon? Desire of Ages 57. Sabi dito, the conflict between Christ and Satan is a conflict between two incompatible principles, love and selfishness. So, dalawa. At the cross of Calvary, love and selfishness stood face to face. Kaya sa dalawang grupo, dapat natin mapansin sino talaga merong pag-ibig. Aha. Kung sa bagay mga kapatid, kung property-wise, membership-wise, finances-wise, Malaki ang atin. meron tayong bintaha. Di ba? Pero hindi na lang natin, Hindi natin yan sabihin division. kung sino may maraming finances, sino maraming membro. Importante dito Pagkakaisa. na magkaisa tayo sa gitna. Di ba? Ito ang pag-ibig. Pero kung magsimula tayo magkwenta, sino may maraming pera, sino maraming property, yun ay selfishness. Selfishness. Baka may disadvantage tayo pag magsama na tayo sa Islam. Yun ay selfishness, di ba? Ngayon po, Acts of the Apostles 238, paragraph 2. In the sight of God, all are on an equality. And to the Creator, every human being owes supreme allegiance. Meron bang Mataas. diferensya? Equal. Mataas, meron mababa. Ito yung equal rights. Kaya ang prinsipyo ng equality o equal rights ay nandyan yan sa Spirit of Prophecy. Ano ba katotoo na pag merong unity ay merong equality? Okay. Councils for the Church 289, paragraph 3. The secret of unity is found in the equality of believers in Christ. Ibig sabihin, ang panawagan ng Islam, nandyan yan sa Bible. Ang sabi sa Bible, panawagan ni Kristo, that they may be One. one. Sino ba sa mga apostolis na hindi sumagot sa panawagan ng that they may be one? Merong isa? Si Judas? Oo, si Judas. Hindi nakikiisa. And finally, ano nangyari ni Judas? Natalsik talaga. Nawala talaga. So, ang prinsipyo sa tunay na unity ay ano po? Equality. Equality of Believers. believers. Kaya ang sinunod ng Islam, Brother Solomon, ay tama man lamang. Correct talaga. Ha? Ang sinunod ng mga IMS, Selfishness. meron silang spirit of supremacy, yun ay prinsipyo ng selfishness. Pero hanggang ngayon, open pa tayo. No? Kung ayaw man ng mga pinuno doon po sa pinakataas ng mga IMS ng unity, we are calling for individual unity. Totoo yan, Brother Solomon. Correct. Oh. Individual members, yung mga sincere, mga honest, na makaintindi dito sa gipaliwanag natin, ang pintuan ng iglesia natin ay bukas. Oh, we are, Panghuling salita, Brother Solomon. ito, mga kapatid at mga kaibigan natin, mga taga-IMIS, atin bang na-discuss dito. No? Nakita natin na yung lahat ng mga accusations na ibinato sa atin, ating nakita na kabaliktaran. No? Kabaliktaran. So, mga kapatid at mga kaibigan, sana tulungan tayo sa Panginoon. Ang ating pangunawa sana ay ma-change. Huwag na sana yung laging rebellion. No? Pansinin natin ang mga katotohanan, ebidensya, yung ating na-present, no? Ating pansinin. At huwag tayong maniwala doon sa misconceptions
tsaka yung misrepresentations, at saka yung twisting of statements. Kasi yan ay we will result in deception, mga kapatid. Sa akin man, Brother Solomon, meron akong panghuling salita. Ang video presentation dito ay hindi pangpatama ng mga kapatid nating IMS. I don't want to hurt them, nor to slander them. I don't want to accuse them na mga liar sila. No? I don't want to accuse them na mga masamang tao yung mga IMS. They are still our brothers. Siguro hindi lang nila nakita kung ano talaga ang resulta sa kanilang ginagawa. But one day, they will open their eyes na mali talaga yung ginagawa nila. Mula doon sa pansimula hanggang sa katapusan ng mga misconceptions. Sana po, hindi magkamali ang perception ninyo sa presentation namin na video na ito. It is just an eye-opening kung sino talaga ang tama sa pangyayari dito po sa 1951 crisis. At sana po magamit itong documentation na presentation na ito in a right way. Sana ang Panginoon po ay magbasbas sa atin. Thank you very much and God bless you. Amen. Amen. Bueno, mga kapatid at mga kaibigan, para sa ating pagtatapos, ating hilingan si Brother Rolly Dumagit para sa ating closing prayer. Gracious loving Father who art in heaven, we come unto you to thank you because you have given us the special privilege to study thy word, and we hope and pray that all those messages that we had presented will be a benefit to everyone that will listen to this presentation. We pray also that the hearts and the minds that listen to this video will be opened and they will have the right understanding and they will come to a wise decision to know what is truth. Thank you so much for answering our prayer. In the blessed name of Jesus we pray. Amen. Amen. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His words. We believe that time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope